Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Inanunsyo na ng ombudsman na formal na pong sinampahan ng reklamong plunder si dating Speaker Martin Romualdez at saka sila Saldico, mga kabunyog. Inanunsyo ng mismong Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, sinampahan na nila ng reklamong kriminal. Hindi pa po ito sa korte pero criminal complaint na po ito. Kapag kasi sa korte, criminal case. Pero kapag ano pa lang, sasailalim pa sa preliminary investigation, ang tawag po criminal complaint, reklamong kriminal. Pero malinaw na dito, plunder na ang reklamo kay Romualdez. Bibigyan na lang siya ng chance na sumagot, mag-submit ng kanyang counter affidavit, at pagkatapos mag-submit niya ng counter affidavit, i-resolve na yan ng ombudsman. Pag ni-resolve yan ng ombudsman at ang resolution ay may probable cause, may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction, ipafile na yan sa Sandigan Bayan, maglalabas na ng arrest warrant. The Office of the Ombudsman is set to file 2 separate complaints for preliminary investigation against former House Speaker Martin Romualdez, Mr. Elizalde, and several others. One for plunder under Republic Act number 7080, and another for violation of the Anti-Money Laundering Act as amended. Let me be precise about what this announcement means and what it does not mean. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Once we receive his defense and that of his co-respondents, the case will be submitted for resolution, and the decision will lie with the panel of prosecutors whether or not the case should be filed in the Sandigan Bayan. I would like to assure the public that this office follows the evidence where it leads. Regardless of the office once held, the influence still wielded, or the political weight of the name involved. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ilang beses nagtangkang umalis ng Pilipinas si Romualdez. Ano yan mga kabunyog? Nakarating daw sa kanilang impormasyon, reliable na information yan, maraming beses nagtangkang umalis si Romualdez. Sabi yan ni Miko Clavano. Further, despite a precautionary whole departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Si Romualdez kasi ay ito kasi ay mayroon ng nakalabas na precautionary whole departure order. Ibig sabihin, hindi lang po ito ilbo. Kasi pag sinabing ilbo, immigration lockout bulletin order, lockout bulletin lang yon, hindi ka pwedeng pigilan na lumabas. Kasi maglo-lockout lang, parang imo-monitor lang ang bawat galaw mo. Pero pag lumabas ka, hindi ka pwedeng i-hold. Kasi ilbo lang naman yon.
ILBO, Immigration Lockout Bulletin. Ang naglalabas lang ng ILBO, DOJ. Ang pwede lang kasing maglabas ng whole departure order, korte. Mayroon ng linabas ang korte na precautionary whole departure order. Kaya hindi na siya pwedeng lumabas ng bansa. Kaya lang, ang sinabi ni Miko Clavano sa press con kanina, maraming beses daw nagtangka si Romualdez na umalis ng Pilipinas. Mga kabunyog. Kung totoo yung sinasabi ni Miko Clavano na yan, ibig sabihin, nakakaramdam na si dating Speaker Martin Romualdez na talagang makakasuhan siya nito. At sinabi rin kasi ng ombudsman na central figure si Romualdez sa mga kasong ito sa flood control. Pero sabi naman ng kampo ni Romualdez, walang ebidensya sa kanilang kliyente. Sabi ng mga abogado ni Romualdez, haharapin nilaan niya ito. Anyway, magkakaalaman yan sa mga susunod na araw. Ano ito mga kabunyog? Sabi ni Asik Clavano, namonitor daw nila na nagtangkang umalis ng bansa, tumakas itong si ilang beses daw yan si Romualdez, pero napigilan. Kaya nananawagan daw ang ombudsman sa mga law enforcement authorities natin, pati na sa Bureau of Immigration, na maghigpit na huwag palabasin ng bansa si dating Speaker Martin Romualdez. Tanong ni Inigo Nick daw, mayroon na bang preliminary investigation? Mayroon na po. Mayroon na. Mayroon ng preliminary investigation pero hindi pa tapos. Ang hinihintay na lang dyan, matapos ang preliminary investigation, pagkatapos ng preliminary investigation, kung ang findings ay mayroong prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction, ipafile na po yan sa ombudsman, ay sa Sandigan Bayan. Pag final po yan sa Sandigan Bayan, parang katulad na lang kay Marcoleta, katulad na rin po yan kila Mike Defensor. Once na ma-file sa Sandigan Bayan, 1, 2, 3 araw, ilalabas ang arrest warrant. Sabi naman ng Malacanang, hindi sila makikialam sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ng kampo ni Martin Romualdez, walang ebidensya sa kanila. Sabi ng abogado ni Martin Romualdez na si Attorney Adi Fajardo, handa silang harapin ang mga akusasyon kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero sabi naman ni Asik Clavano, maraming beses na daw na nagtangka si Romualdez na tumakas palabas ng Pilipinas, hindi lang umuubra. Sa totoo lang, pag nakulong o naaresto si dating Speaker Martin Romualdez, matindi yan. Kasi pinsan yan ng Pangulo ng Pilipinas at saka dating Speaker yan. Pagka nakulong si dating Speaker Martin Romualdez, nakasuhan at nakulong, wala nang masasabi sila Cayetano. Wala nang masasabi ang mga DDS na selective justice. Kaya lang, syempre, hindi naman kasi pwedeng kasuhan yan si Martin Romualdez na hindi muna binibigyan ng pagkakataong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Kaya sa ngayon, binigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit niya. Nasa preliminary investigation stage ngayon. Pero bakit may whole departure order na kahit wala pa namang kaso sa korte? Kapag kasi mayroon ng ongoing na preliminary investigation at medyo seryoso na ang kaso, ibig sabihin mabigat ang mga ebidensya, kahit wala pang kaso sa korte, pwede nang maglabas ang tinatawag na precautionary whole departure order. Ang pagkakaiba ng PHDO sa HDO, ang whole departure order pag may kaso na sa korte. Pag precautionary whole departure order, minsan kasi kapag kasi nasa preliminary investigation pa lang ang kaso, habang nagkakaroon pa lang ng preliminary investigation, tumatakas na yung respondent kasi wala pa namang kaso sa korte. Kapag i-final na sa korte, kapag humingi ka na ng whole departure order, wala na, nakatakas na palabas ng bansa. Kaya po ngayon ang rule po ngayon, kahit nasa ano pa lang, preliminary investigation, pag mabigat na ang ebidensya, wala pa mang kaso sa korte, hihingi na ng tinatawag na precautionary whole departure order. Hindi na rin makakalabas kasi whole departure order na rin yan. Mayroon na pong precautionary whole departure order sila Martin Romualdez. Kaya lang, nagtatangka nga daw umalis, hindi naman nakalabas. Yan po ang development mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.